Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 40 to 43 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula na ngang ilahad nito si Amo ang kwento ng kanyang buhay mula pagkabata. Masisilayan nga nating napatingin ito sa isang partikular na lokasyon kung saan naroroon etong mga ibong uwak. Masaya nga siyang pinagmamasdan ng mga ito na kapwa'y pinagbigay alam din niya sa kanyang ina. Subalit taliwas ang naging reaksyon nito kumpara sa kanyang anak at isinaad na imposible siyang magustuhan nitong mga nasabing ibon. Sa kanyang narinig ay agad na nakadama ng pagkamuhi etong batang si Amo at galit na pinaalis etong mga uwak na naroroon. Ang kaniyang pagkilos nga ay kaagad namang pinahinto ng kanyang ina at ninais na ipagpatuloy na lamang ang kanilang paglalakad. Doy natanong naman siya nitong batang si Amo kung saan sila patungo nitong kanyang ina na marahan nitong tinugon na kanilang tatahakin ang lugar kung saan makadarama ng kaligayahan etong kanyang anak na babae. Patuloy nga silang naglakad sa isang eskinita at nakasalubong etong lalaking may daladalang karwahe na agad ngang masisilayan na nakangiti sa kaniya. Napasulyap naman etong batang si Amo sa kanyang ina na ayon naman dito, ang lalaking iyon ang siyang magugustuhan niya habang buhay. At napakaswerte ng kanyang anak sapagkat ang taong ito ay lubos siyang pahahalagahan. Sa naging pahayag nga ng kanyang ina ay agad na nakadama ng kasiyahan etong batang babae at masyang nilapitan ang taong ito habang walang kamalay-malay na ang kasalukuyang nangyayari ay isa lamang transaksyon at ibinebenta na siya ng kanyang sariling magulang. Agad nga silang umalis sakay ng karwahe kung saan ay natanong nga nitong batang si Amo kung saan sila patungo nitong lalaki niyang kasakasama na sinagot nito na kanilang tatahakin ang isang perpektong lugar na magiging kaniyang bagong tahanan, kung saan ay walang ibang taong mangingialam para sa kanilang dalawa. Lumipas pa nga ang ilang oras nilang paglalakbay at kanila nang narating ang gusali sa Forbidden Zone Penta na lubos na ikinamanghang masilayan nitong si Amo. Ayon pa nga sa kanya na napakaganda nga raw nito at nais din niyang ipakita sa kanyang ina. Subalit sinagot naman siya nitong lalaki na iniwan na nga raw siya ng kanyang ina at magmula sa ngayon ay siya na ang mag-aarug at magmamahal sa isang kagaya niya habang nagpapakita ng hindi kaaya-ayang ekspresyon ng pagmumuka. Napuna nga rin itong si Amo ang napakaraming libro, pagkain, gayon din mga damit, kung kaya't natanong nga niya itong lalaki kung ano ang kanyang ginagawa upang makakuha ng ganito karaming bagay at pangangailangan. Sinagot naman siya nito na isa siyang courier kung kaya't hindi siya nauubusan ng mga supply. Ngunit ang kanyang ngiti ay bigla na lamang nagbago habang inilalahad ang hindi magandang pagtingin sa kaniya ng iba niyang makasamahan sa trabaho na itinuturing siyang weirdo sa kabila ng pagiging isang mahusay sa nasabing gawain. Pagkatapos ay marahan nga niyang nawika dito kay Amo na ang silid na kanilang kinaroroonan ay unang ginamit para sa pagsasagawa ng isang kakaibang ritual at para nga itong baliw na inaya itong tila ba wala pang muang na batang si Amo. Pagkatapos noon ay inilarawan nga nitong batang babae na nakadarama siya ng mabilis na pagtibok sa kanyang dibdib at aniya ay masakit itong nasabing ritual. Nabigla naman itong lalaki sa kanyang narinig at para bang baliw na isinaad na ang kanyang nadarama ay tinatawag na pagmamahal. Inihalin tulad pa nga niya ito sa isang kwento ng isang prinsesa at prinsipe kasabay ng pagsambit na nakadarama itong si Amo ng pagmamahal para sa kanya. Sa kaniyang pahayag na narinig ay tila ba pilit na pinapaniwala nitong lalaki na iyon ang tunay na kanyang nadarama at iniisip ang lahat ng mga ito ay dahil mahal niya itong weirdong lalaki. Maya-maya ay kaniya nga ring napuna etong lalaki na nakaupo mula sa di kalayuan habang hawak-hawak etong bota. Patuloy lamang etong si Amo sa pag-ulit ng pahayag na ganito nga daw pala ang pakiramdam ng salitang pagmamahal. Hanggang sa walang ano-ano ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng nasabing silid at ang tunugang nalika nito ay agad na napukaw ang atensyon nitong dalawa habang may isang lalaki nagsalita at humingi ng paumanhin buwat sa kanyang biglaang pagpasok mga master. Agad nga itong nasabing individual ay pumasok sa naturang silid habang kasakasama ang isa pang nakamaskara na talagang ikinabiglang masilayan nitong si Amo. Samantalang ang kanilang naging aksyon ay agad ding kinundina nitong lalaki at nagpahayag nang hindi niya pagsang-ayon sa tahasang pagpasok ng mga ito sa kanilang tahanan ni Amo. Inactivate nga nito ang kanyang jinky at seryosong nagbanta na kapag hindi sila kaagad umalis ay kaniya silang papaslangin gamit ang kanyang napakalakas na sipa. Ngunit hindi naman nabahala etong dalawa sa payag niyang binitawan at kaagad nga ring sumugod patungo sa kaniya ang isa sa mga ito. Mabilis nga itong nagpakawala ng isang napakalakas na sapak
na direktang tumama dito sa pagmumuka nitong lalaki na naging sanhi upang siya ay mawalan ng malay at tuluyang bumagsak sa lapag. Gulat na gulat nga etong si Amo habang ang lalaking nakamaskara ay kinuha ang pares ng bota dito sa walang malay na lalaki. Lumapit naman sa kaniya ang kasama nito at ang botang kinuha nitong kanyang kasama ay ipinagkaloob niya para dito kay Amo. Buhat ng dihamak nga raw itong mas nababagay para sa kaniya. Gayon din ang bagay nga raw na tila ba kulang sa kanyang puso ay tiyak na mapupunan nitong nasabing bagay oras na kanyang ginamit. Ang payag ng iyon ay talagang pumukaw sa damdamin nitong si Amo habang hawak-hawak ang nasabing pinagkaloob na bota. Nawika nga nitong isa sa mga nakamaskara na ang lugar na ito ay ang siyang pinakamalapit sa kanilang pinapakay. Tinawag nga nito ang atensyon ni Amo at isinaad na kaniya nga daw ipapagamit kay Amo ang nasabing bota hanggang sa dumating ang tamang panahon kung kaya't dapat nga raw nitong ingatan etong bota. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nitong si Amo buhat ng kanyang masilayang nagkaroon ng pakpak ang isa sa mga ito at nagmistulang isang anghel sa kanyang paningin kasabay ng paglipad sa himpapawid papalayo sa nasabing gusali. Masayang-masaya nga etong si Amo sa kanyang nasilayan habang do'y nagkamalay na rin etong matandang lalaki. Agad niyang ipinagbigay alam nitong si Amo ang tungkol sa abilidad nitong dalawang misteryosong individual na nagagawang lumipad sa himpapawid. Subalit wala namang interes sa naturang bagay etong lalaki, kung saan ay agad nga niyang kinapitan ng maigpit etong si Amo at hinambalo sa lapag. Galit nga nitong kinundina ang pagkuha niya sa kanyang botang pagmamay-ari at binigyang diin na ito ay kanyang jinky. Tila ba isa itong baliw na paulit-ulit na tinadyakan etong kaawa-awang si Amo. Subalit sa mga oras ngang iyon ay nag-iba na rin ang pananaw nitong batang babae na nakadarama ng pagkahumaling sa naturang bota at seryosong nawika na hindi niya ibibigay sa sinuman ang botang kasalukuyang kanyang pinanghahawakan mga master. Sa mga oras nga ding iyon ay muli na ngang nakabalik sa nasabing silid etong si Naruto at inihayag ang paghahangad niyang humingi ng paumanhin para dito kay Amo. Subalit agara naman siyang sinalubong nitong si Folio at agad na isinaad ang tungkol sa pagkukwento nitong si Amo ng mga impormasyon na lubos niyang hinahangad na mapag-alaman na talagang ikinabiglang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Ipinagpatuloy na nga nitong si Amo ang kaniyang pagkukwento kung saan ay nabigla nga rin sa talim ng titig nitong nasabing batang babae etong baliw na lalaki. Lalo na nung kanyang mapuna na nagpakita ng reaksyon etong bota tanda ng pagkilala dito kay Amo. Imposible nga daw ang bagay na iyon lalo na't kinakailangan ng mahabang panahon at malalim na ugnayan sa isang bagay bago pa man ito tuluyang maging isang jinky. Kabadong sinagot naman siya ni Amo na marahil ay dahil hindi talaga ito naaakma dito sa lalaki at ito ay talagang nababagay para sa kanya. Dagdag pa nga ni Amo na para nga daw napunan nitong bota ang kakulangan sa kanyang puso. Kung kaya't maaari nga daw ba sana na hayaan na lamang nitong lalaki na ipagkatiwala sa kanya ang nasabing bagay. Ngunit hindi naman siya sinang-ayuna nitong nasabing baliw na lalaki na nawikang isang maling gawain ang mangangkin ng gamit na pagmamay-ari ng iba. Sana nga raw ay maunawaan nitong si Amo ang kahalagahan ng pagrespeto sa pagmamay-ari niya lalo na't kanyang itinuturing na pinakamahalagang bagay sa kanyang buong buhay. Subalit ayon naman dito sa batang si Amo ay nang nanakaw nga rin daw ng gamit ng iba etong lalaki habang siya ay naging isang mabuting babae na kinilala pa ng mga anghel. Kung kaya't dihamak na mas nababagay nga raw sa kaniya etong nasabing bota na mas lalo lamang nagpainit sa ulo nitong baliw na lalaki na mas lalong ninais na ibalik na sa kaniya ang nasabing bota. Ngunit patuloy lamang na iginigiit nitong si Amo ang kanyang kagustuhan na ito ay mapasakamay at aniya ay ito nga raw ang una't huling niyang personal at makasariling kailingan. Kaya't sana'y pagbigyan na siya nitong lalaki kung tunay siyang mahalaga para sa kaniya. Subalit muli nga lamang siyang tinanggihan nito at titiral na ayaw bitawan ang nasabing bota. Ayon nga dito sa lalaki na ilang beses pangaraw ba niya dapat ulitin na iyon ay kanyang pagmamay-ari, kaya't dapat na itong ibalik sa kaniya ni Amo. Ngunit sa mga oras nga ding iyon ay tuluyan na ring napuno etong batang babae na nasambit na bakit hindi nga raw mapagbigyan nitong lalaki etong kanyang simpleng kahilingan. Hindi nga daw talaga siya mahal nito at kapwa silang dalawa ay tuluyan nagsimulang magpunong-buno sa isa't isa. Buhat ng ayaw ni numan sa kanila ang magparaya para sa isang pares ng bota. Hanggang sa di sinasadyang malakas na naitulak nitong si Amo etong lalaki papalabas ng silid at tuluyang nahulog mula sa napakataas na bahagi nitong gusali na naging rason ng kanyang dagliang pagpanaw. Do'y nagsimulang makadama etong si Amo ng halo-halong emosyon, kabilang na ang pagsisisi sa kanyang nagawa.
Subalit ang maisip ang pagbenta sa kanya nitong kanyang mga magulang ay labis na siyang nakadarama ng pagkamuhi para sa mga ito. Ngunit ang lahat nga daw ng iyon ay nangyari dahil sa pagmamahal, habang tuluyang nahumaling sa klase ng amoy na nagmumula sa nasabing bota, at dahil nga sa nasabing insidente ay tuluyang nagising ang kapangyarihang nagtatago sa katauhan nitong si Amo. Mabilis ngang lumipas ang mga araw at pagkaraan ng ilang buwan ay muling bumalik sa nasabing Forbidden Zone etong mga anghel na una niyang nasilayan, mga master. Sa pagbabalik nga daw nitong dalawang misteryosong nilalang ay kasabay na kanilang isinaad ang kanilang naging pagpaslang sa isang tao, habang marang iginuguhit ang pagmumukha ng mga ito sa lapag. Samot-sari naman ang mga naging reaksyon ng mga janitors. Ang ilan ay naniniwala kay Amo, habang ang ilan naman ay nagdududa, buhat ng posibleng imahinasyon lamang ang lahat, likha ng klase ng jinky niyang tinataglay. Seryosong natanong nga nitong si Ryu kung paano nagawang makalagpas sa tinatawag nilang boundary ang mga nasabing individual, na sinagot naman nitong si Amo na lumilipad ang mga ito gamit ang kanilang mga pakpak. Nanatili nga lamang tahimik sa isang tabi etong si Engine hanggang sa siya ay nagtanong kung kailan pa huling beses bumalik ang mga taong kanyang tinutukoy, na muling sinagot ni Amo na may isang buwan na ang nakakalipas. Napaisip nga etong si Boy Payong at napatingin dito kay Rudo sapagkat halos kasabay nito ang pagdating nitong binata sa lugar ng Abyss. Marahang lumapit nga siya sa direksyon nitong si Amo at pinagmasdan ang klase ng figurang iginuhit nitong batang babae sa labag, na agad nga ring nakilala nitong si Rudo na iyon din ang taong kanyang nakita at hindi makapaniwalang dalawa pala ang mga itong tinahak ang kanyang pinanggalingan. Napabuntong hininga itong binata at nagpasalamat sa mga bagay na kanyang nalaman mula kay Amo. Ayon pa nga sa kanya na wala siyang paki kung sinundan siya ng mga ito, buhat ng sa ngayon ay nais lamang niyang mahanap ang mga ito upang malaman kung papaano muling makabalik sa langit at matukoy kung bakit nila pinaslang etong si Recto. Kaniya nga raw gagawin ang lahat upang mahanap etong mga misteryosong individual, nang sa gayon ay kaniya silang pagbabayarin at paghihingin ng tawad sa puntod nitong lalaking nag-aruga sa kaniya. Pagkatapos ay napatingin nga siya sa kinaroroonan nitong si Amo, na kapwa na wikang malamang nga raw sa tulong ng nasabing gloves na pagmamayari nitong binata ay nabago nito ang kanyang puso bilang isang tao. Ganoon nga rin daw ang nangyari sa kanya na nagbigay ng puwang sa kanyang pagkatao sa tulong nitong bota, lalo na ang magkaroon ng emosyon katulad ng isang normal na individual. Subalit matapos nga raw ang lahat ng mga ito ay tila ba nanumbalik sa kaniya ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan, lalo na ang makaramdam ng matinding kalungkutan buhat ng pag-iisa. Dagdag pa nga nitong batang babae na lubos niyang ninanais na magkaroon ng makakasama, subalit mas nangingibabaw sa kanyang pagkatao ang takot na umalis sa nasabing disyerto, kung kaya't nagangad na lamang siya ng mga taong tinatahak ang nasabing lugar upang bumuo ng ugnayan sa mga ito. Ngunit sa uli ay hindi rin nagiging maayos ang lahat. Alam nga daw niyang naroroon etong binata upang humingi ng paumanhin buhat sa kanyang nagawa, subalit hindi na nga raw ito kinakailangan pang gawin ni Rudo, sapagkat ganoon nga rin di umano ang kanyang naidulot sa kanilang grupo. Tila nga daw ba nabubuhay lamang ang mga kagaya nila upang manakit ng mga kapwa nila tao, kaya't posibleng dahil doon ay walang magandang pagbabagong mangyayari sa kanilang mundo. Ngunit pinahinto naman siya sa kanyang pagsasalita nitong ating pangunahing tauhan, kasabay ng pag-abot ng kanyang palad habang inilalahad na bakit hindi nga raw nila magkasamang gamitin ang kanilang mga kakayahan para tulungan ang iba. Hindi nga rin daw niya alam kung paano ito isasagawa kung kaya't magkasama nila itong aalamin. Napangiti naman etong si Amo sa pahayag na kanyang narinig, habang muling sinambit na kasalukuyang isinasagawa na ito nitong ating pangunahing tauhan ng walang kamalay-malay. Matapos noon ay makikita natin nagpaalam na etong grupo ng binata para dito kay Amo na mas minabuting magpaiwan na muna upang mas makapag-isip-isip, habang hinihiling sa binata na madalas siya nitong kamustahin gamit ang choker na masayang tinugon naman itong ating pangunahing tauhan. Tuluyan na nga silang umalis sa lugar na iyon at muling naiwang mag-isa etong si Amo na pinagmamasdan sila mula sa di kalayuan. Pagkatapos ay makikita nating nakasakay na sila sa kotse na ayon pa nga dito kay Engine na kahit wala nga daw ideya etong si Amo sa kung papaano makatatawid sa tinatawag nilang boundary ay nakakuha naman sila ng iba pang mahalagang impormasyon, lalo na ang tungkol sa tinatawag nitong mga anghel na nagagawang tawirin ang lugar na iyon, pati na rin ang pagtataglay nitong batang babae ng item na kahalintulad ang simbolo ng pagmamayari niyang gloves. Napaisip nga rin etong si Ryu sapagkat posibleng ang botang tinataglay nitong si Amo ay kabilang sa mga tinatawag na series nitong grupo ng mga Vandals
nakapasin ng ayunan nitong si Rudo. Pagkatapos ay muling ipinakita etong batang babae na bagyang nasisiyan sa mga bagong taong kanyang nakilala, hanggang sa bigla na nga lamang lumitaw ang dalawang panibagong anino mula sa kanyang likurang bahagi at maririnig ang kanyang pag-retaliate sa mga ginagawa ng mga ito laban sa kanya. Hanggang sa ipinakita din sa atin etong si Jabber na marahang nagrereklamo nga sa klase ng klima ng Forbidden Zone Penta, subalit nagawa naman daw niyang kunin ang kanilang pinakapakay sa lugar na iyon. Habang walang kamalay-malay etong si Naruto sa lahat ng mga nangyayari, mga master.